Samantala, pinapa-revoke na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver na suspect sa hit and run sa isang 23 anyos na lalaki na naglalakad lamang sa gilid ng kalsada sa Cebu City. Suspect, lasing umano nang mangyari ang insidente at nakabangga pa ng isa pang nakaparadang sasakyan. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Nakunan sa CCTV footage na ito ang isang lalaking naglalakad sa gilid ng kalsada nang biglang salpukin ng humaharurot na sasakyan. Nangyaring insidente nitong linggo, pasado alas 12 ng madaling araw sa Paseo Saturnino, Maria Luisa Road ng Cebu City. Agad na isinugod sa ospital ang biktima na kinilalang si Kingston Cheng, 23 taong gulang, isang negosyante. Ngunit binawian siya ng buhay. Naisugod din sa ospital ang driver ng sasakyan na kinilalang si Sean Pajarillo na kasalukuyang nagpapagaling din sa tinamong sugat. Ayon sa mga saksi, bago pa man mahagip ni Pajarillo ang biktimang si Cheng ay may nauna na itong nabangga na nakaparadang sasakyan. Sa inisyal na report na natanggap ng Cebu City Police Office, amoy alak at walang maipakitang lisensya at maging rehistro ng sasakyan si Pajarillo. Dahilan para isailalim sa liquor test si Pajarillo, ngunit negative ang naging resulta. Sa social media, naglabasan din ng mga video ni Pajarillo na galing di umano sa inuman kasama mga kaibigan. Paliwanag ng CCPO, natagalan ng pag-approve ng pribadong ospital na isailalim sa liquor test ang driver ng sasakyan na inabot ng 19 na oras matapos ang insidente. Sa part sa PNP natin limitation sa among trabaho. So the moment na nasa hospital, nasa sila procedure dito, medical procedure, doon na pwede mahilabot anak. So motoy nakakos og langan. Nakarating sa pamunuan ng Land Transportation Office ang insidente at tinutukan ito mismo ng hepe ng LTO na si Assistant Secretary Marcos Lacanilao. Aniya, inirekomenda na niyang ipa-revoke ang lisensya ni Pajarillo. Very concerned ako doon sa nangyari kasi kita naman natin na merong nagbuwis ng buhay na yung kababayan natin na naglalakad lang, nabanggain siya ng walang disiplina na driver na lasing. Hindi nila may kakaila sa akin kasi ako mismo nag-imbestiga at meron akong katibayan na nakita kong lasing. Kaya wag nilang gagawing dahilan sa akin yun na hindi yun lasing. Very particular ako dyan. So, although meron nakaschedule na hearing on February 17, papaharapin sila. At this time, naka-alarm yung sasakyan niya, mananagot yung may-ari ng sasakyan. At ako sa central office, I will recommend to ban the driver, ban for life yung kanyang driver's license. Hindi yung lasing ka na, nakadisgrasya ka pa ng mga ibang mga motorista, tapos makakapatay ka ng inosenteng tao ng ganun-ganun lang. Hindi po ako papayag doon. Naka-hospital arrest pa din sa ngayon si Pajarillo. Samantala, naisampa na ang kasong reckless imprudence resulting to homicide laban sa kanya. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.